Pansin ni Mira ang pagsuyod ng mga mata nito sa buo niyang katawan. "Mira?" tanong ni Ruben, "o puti yung ako nga po." Lumingon si Mira sa paligid at sa ina. At nang makitang hindi ito nakatiingin ay humalik ito ng bahagya sa pisngi ng tiyong niya. Naligo si Mira bago umalis kaya naman amoy na amoy ni Ruben ang bango ng dalaga. Dahil din sa kwento ng kanyang ina ay alam ni Mira na malikot sa babae ang kanyang tito. Kaya batid niya ang kahulugan ng mga titig sa kanya nito. "Dalaga ka na pala, Mira, at napakaganda mo." Sinadyang magsuot ni Mira ng damit na makikita ang hubog ng kanyang katawan. Hindi naman siya nabigo dahil yun agad ang napansin ni Ruben. "Ilang taon ka na nga ba, Mira?" 50 na po ako at yung dalaga na po, sagot ni Mira. Hindi rin niya maintindihan ng sarili bakit niya nasasabi ang mga ganon. Hindi naman siya pinalaki ng magulang niya na magaslaw na babae. Ang nasa isip niya lang ay ang ginagawang pang-aapi nito sa kanyang ama't ina. Ang tumatakbo sa isip niya noon ay puot at paghihiganti. Kailangan niyang naging malakas at matapang. "Oo nga, Mira, dalagang dalaga ka na at napakaganda mo," saad ni Ruben. Nag-init agad ang pakiramdam ni Ruben dahil sa paghawak-hawak ni Mira sa kamay niya at sa sariwang amoy ng pagkadalaga ng pamangkin. Maya-maya ay napansin ni Mira na nakatimgin na ang kanyang ina sa gawin nila. "Tito, baka tapos na ang pinapakiskis ni nanay at uuwi na kami. Sa susunod na lang po tayo magkwentuhan." Mahina pero may kalandi ang saad ni Mira. "Kailan yun, Mira? Ska paano kita makokontak?" "Basta tito, gagawa ako ng paraan makita lang kita." Bay tito kong pogi, paalam pa nito bago tuluyang iwan ang amin. Matinding pag-iinit ang naramdaman ni Ruben dahil sa tagpong iyon. Napakagandang bata at napakaganda ng katawan ng pamangkin ko. Sa isip-isip niya pa, para bang may demonyong sumasapi sa katawan. "Anak, wag kang masyadong maglalapit dun sa tiyo mo. Sinabi ko naman sa'yo malikot yun sa babae at hindi mo alam kung anong kayang gawin nun." Kinamusta ko lang po ang lola nay." Pagdating nila sa bahay, ay may napansing isang box si Mira sa kanyang higaan. Nang buksan niya ay isang bagong cellphone at may nakalagay na card galing sa kanyang ama. "Congratulations, anak. Pagpasensyahan mo na yan lang ang nakayanan ko. Sorry na late ang regalo. From tatay." Napaluha sa tuwa si Mira dahil ramdam niya ang pagsisikap ng ama para mabigay lang ang mga bagay na ikakasaya niya. Pagdating ni Rigor ay niyakap siya ng anak at nagpasalamat. "Salamat po, tay, kahit nahihirapan kayo ay nagawa niyo pa din isingit ang pahbili ng regalo. Kung mari nga lang higit pa dyan, anak. Kung kaya lang namin ng nanay mo." Magkahalong luha ng awa at pasasalamat ang pumatak sa mata ni Mira. Lalong tumatak sa isip niya na gagawin biya ang lahat para matapos lang ng pag-aaral. Sa kabilang dako ay tumunog ang cellphone ni Jake. Nang tignan niya ay merong message request. Mira ang pangalan sa profile nito. Nang makita niya ang picture ay labis na ikinasaya ng binata. "Mira, ikaw ba talaga yan? May cellphone ka na?" "Oo, ako to, Jake. May CP na ako, regalo ni tatay," reply ni Mira. Labis na natuwa si Jake at agad niya itong tinawagan. Naging masaya ang kanilang usapan. Matapos ang usapan nila ni Jake ay agad hinanap ni Mira ang FB account ng tiyo Ruben niya. Hindi naman siya nabigo at agad siyang nag-friend request. Agad itong nag-chat sa kanya matapos ma-accept ang FAR niya. "Mira, kamusta ka na sa'yo? CP ang gamit mo." "Opo tito, regalo po ni tatay." "Mabuti naman at may CP ka na. Pwede na tayo magkausap palagi." "Talaga ba tito? Gusto mo lagi akong kausap?" "Bakit naman po? Siyempre pamangkin kita, Mira. Hindi naman masama kung mag-usap tayo palagi. Pero wag mo muna ipapaalam sa tatay at nanay mo, ha? Na magka-chat tayo. Okay ba?" "Oo naman tito, tayo lang dalawa ang nakakaalam nito." Napapangiti si Ruben sa kabilang linya at bahagyang nabubuhay ang kanyang dugo. Iniisip niyang game na game ang pamangkin niya. Lumipas pa ang mga araw na panay na magka-chat ang magtiyuhin. Basta matapos na silang magtawagan ni Jake, ay ang tito Ruben naman niya, G. Nakakausap niya. Inaabot sila ng madaling araw na magkausap. Kalaunan ay nag-iba na din ang mga paraan ng pakikipag-usap ni Ruben sa pamangkin. May mga pakahulugan na ang mga chat at tanong nito. Hindi na naman nagtaka si Mira dahil una pa lang ay alam na niya ang pakay nito sa kanya. Isang araw na magka-chat sila, ay sinabi ni Mira na pangarap niya na magpatuloy ng pag-aaral pero hindi na kaya ng tatay niya. "Ganun ba, Mira? Kung gusto mo ay tutulungan kita o pag-aaraling kita," alok ni Ruben. "Talaga tiyong sure ba kayo dyan?" "O naman, Mira, basta pag-usapan natin ng maayos. Kung gusto mo, Mira, ay magpunta ka dito sa kiskisan at nang mapag-usapan natin." Gagawin ni Mira ang lahat makapagpatuloy lang sa pag-aaral. Kaya naman kahit alam niya na maaring may gawong hindi maganda ang amain, ay pumayag siya na puntahan ito sa kiskisan. "Naipupunta lang po ako kila Jake," paalam ni Mira sa ina. Tiwala sila kay Jake dahil mga bata pa lang ang dalawa ay magkaibigan na. Kaya pag si Jake ang kasama ni Mira ay agad silang pumapayag. Ang hindi alam ni Linda ay sa kiskisan ang punta ng anak. Hapon siya pinapunta ni Ruben para daw wala na ang ngatauhan. Baka daw kasi may makakilala sa kanya at magsumbong pa sa nanay niya. Wala na nang mga tao pagdating ni Mira sa kiskisan.
Sarado na ito. Tio Ruben, nasaan po kayo? Nasa labas po ako ng kiskisan chat ni Mira sa tiyuhin. Itulak mo lang yung gate, Mira, bukas yan, andito ako sa loob. Malakas ang kabog ng dibdib ni Mira. Alam niya na anumang oras sa loob ng kiskisan ay maaring hindi makapagpigil ang tiyuhin niya at may gawin sa kanya, pero nakahanda na siya. Ang plano niya lang ay akitin ito at tutuin. Binuksan niya ang gate at isinara ito ulit pagpasok. Nakaupo si Ruben sa isang mahabang upuan na kawayan at may nakahandang pagkain sa lamesa. Tumayo ito at sinalubong ang pamangkin. Pansin ng dakagita pagbukol ng harapan ng amain. Kinabahan siya ng matindi, parang gusto na niyang umatras. Pero sa kabilang bahagi ng isip ay ang kanyang ama. Ang kanyang ama na labisin na naghihirap para sa kanya. Alam niya na hindi tama ang mga naiisip niya at ang mga nagawa niya. Pero sa mga oras na yon ay desidido na siya na ituloy ang plano niya. Pinaupo siya ng tuyuhin sa mahabang sofa at tumabi ito sa kanya. Bagamat may kaba ay pinilit niyang maging normal sa harap nito. Inabot sa kanya ang isang supot na may lamang bagong damit. Iyon daw ang regalo para sa kanyang graduation. Natuwa naman siya pero nagulat siya nang buksan. Dahil isa itong manipis na damit. Tiyong ang nipis naman po nito. Hindi po ako nagsusuot ng ganutots baka magtaka po si nanay at tatay pag sinuot ko ito sa bahay. Paliwanag ni Mira. Pwede mo naman isuot yan pag matutulog ka. O kaya isuot mo lang pag magkasama tayo sa ad ni Ruben sabay hawak sa kamay ng pamangkin. Ikaw talagat yung masyado kang palabiro. Hindi yun biro, pwede mo isuot yan ngayon, sukatin mo iha. Medyo napaisip muna si Mira pero pumayag din ito. Sige na nga't asan ba ang banyo at magpapalit ako? Hindi mapakali si Ruben habang hinahantay na lumabas ng banyo si Mira. Parang ang nais nito ay pasukin sa loob ang pamangkin. Lumapit ito sa pinto nang biglang bumukas iyon. Napalunok si Ruben sa ganda ng tanawin na tumambad sa kanya. Bagamat 15 anyos pa lang ay pansin na ang magandang hubog nito, lalo na sa suot nitong manipis. O tito, magbabanyo ka ba? Tanong ni Mira. Oo sana pero nawala na. Bagay na bagay sa'yo, Mira, napakaganda mo. Talaga ba't yung sabay umikot-ikot pa ito? Para ipakita sa tiyuhin ang suot mula harap at likuran. Lumapit ng bahagya si Ruben at sa huling pag-ikot ni Mira ay nabunggo niya ang amain pagharap niya. Naging dahilan para mawala ang balanse niya. Napasigaw ito pero mabilis na nasalo ni Ruben at napayakap siya sa baywang nito. Napakapit naman si Mira sa balikat nito at bahagyang nagdikit ang kanilang mga katawan. Naramdaman ng dalagita na may matigas na bagay ang tumusok ng bahagya sa harap niya. Alam na niya kung ano yon. Init na init si Ruben ng mga sandaling iyon. Para bang ang gusto niya ay sunggaban na ang pamangkin. Pero pinigil niya ang sarili at inalalayan ito at inakay papunta sa sofa. Bagamat nais niyang maangkin ito ay ayaw niya itong biglain at daanin sa dahas. Kung si Mira kasi ay plano lang na akitin ang tiyuhin. Ang plano naman ni Ruben ay kuhanin lang ang loob ng pamangkin. Ang gusto niya ay daanin ito sa mga material na bagay suporta. Sa pag-aaral bigyan ng pera at alagaan. Kunwari hanggang sa ito na mismo ang bumigay ng kusa. Kumbaga wala siyang balak pagsamantalahan ito sa sofa habang nakaupo sila. Pasensya ka na Mira ha, medyo mainit kasi dito sa kiskisan eh. Oo nga, yung mabuti pa siguro ay umuwi na ako at baka hinahanap na ako nila nanay at tatay. Pag-usapan muna natin kung ano ang maitutulong ko sa'yo, Mira. So paano nga pala ang pag-aaral mo? Saan mo gusto mag-aral at ano ang gusto mong kuhanin na kurso?